Kwentong labor and delivery tayo guys. Tara, samahan niyo ako. Let's go! August 26, 11:30 ng gabi. Hindi na ako mapakali tapos lagi na ako naiihi. Pagkita ko sa underwear ko merong dugo. Kaya nagsuot ako ng napkin para ma-double check ko nga kung dugo talaga yun. Tapos nung nag-CR ulit ako, nakita ko sa napkin ko may dugo talaga siya. Nung time na yan, buti na lang gising pa si Ma'am Janine. Kaya nagtanong ako kung anong pwede kong gawin. Kaya sabi niya, punta na lang daw ako sa RHU para maipacheck yung nangyari sa akin. So alas 2 ng madaling araw, pumunta ako sa RHU para magpacheck. Tapos pagpunta ko sa RHU, ayun nga, naging 2 to 3 cm na ako. So sabi ng nurse, bumalik daw ako ng 5:30 para ma-double check or kung may mga pagbabago pa akong mararamdaman. Kaya umuwi muna kami ni husband sa bahay para makaidlip kahit papaano. Pagkabalik ko sa RHU, pumunta ulit kami sa IE room para ma-check kung ilang cm. Pero sabi ng nurse, ganun pa rin 2 to 3 cm. Ngayon yung oras na yun, pinabili ko na si husband ng pineapple juice. Alam mo ba nung pagkainom ko noon, mga ilang minuto, hilab na ng hilab yung tiyan ko. Every 5 minutes ata yung interval. Grabe yung pananakit na yung nararamdaman ko that time. Sabi ng nurse, maghintay kami ng 3 hours para ma-check ulit. So that time, nagtutuloy-tuloy na talaga yung hilab ng tiyan ko. Dala ko na din pala yung mga gamit ko dyan para kung in case na talagang itatabo na ako sa hospital, naka-ready na rin pala ako. Habang nasa IE room ako, nagpipray talaga ako na ma-deliver ko ng maayos, na maging safe si baby sa pag-deliver ko. Kahit nakakaramdam ng sakit, kailangan talagang ilaban. Kailangan maging malakas sa lahat ng oras. Hindi natin hawak yung buhay natin pero pagkatiwala na lang natin sa Lord lahat. Mukha lang akong okay pero sa totoo lang hirap na hirap ako ng oras na yun. Sabi ko nga madali lang talaga mga anak pero ang hirap-hirap mag-labor. Kinakausap ko na rin si baby na kung yun yung araw na gusto niya, lumaban kaming dalawa. May time pa nga na nag-away kami dyan ni husband eh. Pero sabi ko sa kanya, pwede bang huwag mo sa tayo mag-away ngayon? Intindihan mo muna yung sitwasyon ko ngayon dahil sobrang sakit talaga. Kaya yung oras na yan, nagpapahilot na rin ako sa kanya ng balakang para kahit papaano mailaban ko yung sakit. Sumapit yung 8:30 ng umaga. Nagpa-IE na talaga ako kasi hindi ko na talaga kaya. Feeling ko namumutla na ako ng mga oras na yun. Kinakapos na rin ako sa hininga. Kaya sabi ko sa nurse, i-IE niya na ako kasi para na akong umiire. Parang gusto ko nang ilabas si baby. At yun nga, nung pagka-IE sa akin, nag 7 cm na ako guys. Sabi ko kasi sa iba ako mga anak. Pero sabi ni Ma'am Roan, hindi na daw ako aabot sa iba kaya sa Sanma na lang ako idala. Kaso kasi wala akong record sa Sanma kaya iniisip ko baka mapagalitan ako that time. Sabi naman ni Ma'am Roan, ni-refer niya na nga ako dun sa Sanma kaya sa Sanma na lang ako dadalhin. So yun nga, dali-dali na akong dinala sa Sanma. Tapos yun, nasisermonan nga ako kasi bakit wala daw akong record doon. Halos hindi ko na nga sila masagot sa mga tanong nila kasi nga sobrang sakit talaga, parang iiri na. Alam mo yung gusto ko na siyang ilabas. Tapos nung dinala na ako sa delivery room, ayun, nakatatlong iri lang naman ako kay Khalil. Wala na akong video na may papakita doon kasi bawal naman yata. Tsaka hindi ko na maharap mag-video dahil nga sobrang panic na ako. So yun na nga guys, mapapa-thank you Lord na lang talaga. Salamat at na-deliver ko ng normal si baby. Kaya deserve ko ang lipstick na ito. Oh, mag-video na tayo. Video, hello po. Oh, cute. Pogi. Pogi na anak ko. So yun lang guys, salamat po sa panonood and hanggang dito na lang. Babu!